mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at sa atin naman pong last na segment ngayong araw ay pag-uusapan naman po natin how the Supreme Court could possibly affect po ito pong magiging batas na pinagtutuunan po ng pansin ngayon ng ating pong Kongreso, which is yung pong House Bill natin na 11287 and Senate Bill number 2816. Mga kabarangay, ito pong kamakailang araw lamang ay si Attorney Romulo Macalintal, ang abogadong kumalaban po sa postponement ng barangay elections noon pong 2022 sa Supreme Court, ay nagpahayag po muli na ang batas na sinusulong po ay unconstitutional, deceptive, and misleading. Kags Maricap, mukhang babalik po muli yung laban sa Supreme Court, di po ba? Malamang. Expected. Expect ko. Mapapasayan. I think, para sa mga manonood, I think, maipapasa po yan. Okay? Pero totoo rin yung sinasabi na babalik ulit siya as one of the issues sa Supreme Court. Lalo na narinig na muli natin si Attorney Macalintal. Actually, di ba, even before we are waiting for him to talk about him, na magkaroon man lang siya ng piece of cake dito sa usapin to. At ang napansin ko, lumabas siya right after na maaprubahan sa Senate kasi naging bill na eh. Kumbaga, meron ng progreso at meron ng masasabi na may pinanghahawakan na siya na mag-move towards Supreme Court na, eto na naman ang ginagawa. Ngayon naman, babaguhin nyo naman yung term setting na naman. I think he was waiting for the provisions to be finalized din. Yes, that's why. So, actually, meron pang, napanood ko lang sa news, no? Meron pang isang abogado na nagsasabing hindi daw dapat magkaroon to. May isa pang abogado, I forgot his name. Pero si Attorney Romulo Macalintal, ang medyo, yun ang pinakasikat na, yun po yung laging naku-quote. Noong pa lamang pong early days po ng proposal po na ito, lagi po din tayong tatanong na paano naman po yung decision ng Supreme Court, ng Macalintal versus Supreme Court, yun nga po, na tungkol po dun sa postponement ng elections. At yan nga po, ito na po yung narinig natin na komento mula kay Attorney Macalintal. Dagdag pa po dyan, ang sabi pa po niya, tinatanggalan raw po ng karapatan ng mga botante na bumoto ng kanilang barangay official sapagkat ang karagdagang 4 po na taon ay magiging isang holdover capacity ng mga opisyales. Ano pong masasabi po ninyo tungkol dyan? well, yun, nung panahon na nakabarong ako, yun yung sinasabi ko eh. Yun yung mga sinasabi ko kasi yun din ang sinasabi sa akin nung mga taong nakakausap natin. Actually, may mga kapitan din ako nakakausap sa ibang mga syudad, sa probinsya, na sinasabi, ang sinasabi sa amin, Kap, nung mga naman, paano daw yung choice ng mga, lalo na sa ibang barangay. Lalo na kapag yung kapitan daw ay hindi performing. Yan. So, paano naman daw yung karapatan nila? Tinatanggalan daw sila ng karapatan mamili sa postponing. At again, ang isa sa mga pinupunto ay appointed sila hindi ng mga tao through elections, kung hindi dahil sa batas na pinaspone ito. So, ang nag-appoint sa kanila ay sabihin na natin 24 na senador at ilang congressman. 22, tapos ilan yung congressman natin ngayon sa whole. Sabihin na natin, kunyari nasa less than 300. So, ang nag-appoint sa amin, sa akin, pag lumabas tong batas na to, logically, ay ilang lang. Samantalang, supposedly, ang nag-appoint daw, dapat pala, ay sa amin, ay dapat mga nasa, yung botante ng, kung ano ilan yung botante ng isang barangay. Ganon. So, yun yung sinasabi. Kasi kailangan, para makita mo yung both sides, kailangan makita mo rin yung part ng bilang constituents. Hindi lang bilang nakaupo. Yun. Ayan. So, idadagdag lang din natin na paglilinaw, no? Linawin muna natin, what is holdover capacity? So, ang holdover capacity po, this is when an incumbent continues to hold the position after their term has ended. So, since alam natin na there's a ruling already from the Supreme Court na ang mga na-elect po ng 2023 BSKE should be holding their position
up to 2025. So yun yung malinaw. Kaya ipinasok na naman ni Attorney Mac yung holdover capacity at tinukoy niya na magiging karagdagan nito yung 4 years. Actually, yung binabanggit pa lang niya, Kap, is the 4 years na version ng Senado. Wala pa po kasi yung 6 approval ng 6 years. So, Right. we will still wait and see kung ano naman mangyayari na kapag nagkaroon ng BICAM. Sino kaya ang mananaig? Will it be the 4 years or the 6 years? Kasi medyo magkalayo yung version nila eh. Oo. Although, the totality of the term It's the same. is the same, which is 12 years. Magkaiba nga lang ng version kung 4 years or 3 terms ba tayo? Or 6 years pero 2 terms. Pero medyo complicated. Kahit which talaga parehong complicated kasi parehong may babanggain eh. Saka, Yung- yes. ano kita. Saka hindi lang yun. Kasi may postponement. Yun yung, di ba, SK Mai, yun yung sinasabi ni Attorney Macalintal. Dapat, sabi mo kanina, sabi niyo dalawa, hindi dapat magkasama ang dalawang issues. So, yung sinasabi mong complicated, Kags Marie, dagdag mo pa dun yung postponement. Lalo pang naging komplikado. Dahil po both proposals will definitely push back yung December 2025 na elections po natin. Yes. At kanina nung nagkukwentuhan kami ni SK May off-cam, napag-usapan nga namin na ngayon pumapasok na ulit yung usapin pagdating dun sa Supreme Court ruling ng 2025. Kasi definitely, it will correlate. Magiging related siya, whichever version ang maipasa. Kasi nga, yung definition ng postponing is papasok at papasok pa rin siya kasi it will give a holdover capacity for the incumbents. Kaya dun medyo nagiging related yung mga batas na ginagawa nila kahit pa ibahin nila yung definition ng term. Now, we are just setting it, we are fixing it. Pero yun nga, yung implementation po kasi, kailan po ba? Saka hindi nasagot. Yeah, Hindi nasagot yun nung sponsors. Kasi during the interpolation, okay, sige, maganda yung batas na gagawin natin. Magkakaroon tayo ng 4 years. Tapos 3 terms para sa mga elected official ng BSKE. Pero, Why not election? yeah, bakit hindi mo na mag-elect? Kung po pwede naman. Hindi, tinanong yun di ba? Yeah, pero hindi nasagot. Hindi nasagot. Umislide yung congressmen, mga proponents. I think yung Umislide. clarification lamang po nila ay the proposal is not about postponement of the Yun lang ang laging proposal sinasagot. is about term setting. Opo. At karagdagan nga po dyan, sinabi rin po ni Attorney Macalintal na hindi pa raw po sinunod ito pong guidelines or yung criteria nga po na naset ng kasong Macalintal versus COMELEC noong 2023. At bakit daw po ito gagawin sa mga barangay officials pero po yung mga mayors at yung governors po natin ay nasa 3 years lamang po ang termino. Ano po daw ang napakahalagang gawain ng barangay officials para dagdagan po sila ng 3 taon? Hindi po ba tanong rin natin po yan noon pong mga past episodes po? Kanina lang, sinasabi natin. Yeah. Anong difference namin, tayo, sa mga mayors, di ba? And even during the interpolation, this was also brought up po na Yeah, ano it po was yung raised. difference ng natin pong mga congressmen to yung mga barangay officials po natin kung yung pagseserbisyo at pagseserbisyo lamang po ang pinag-uusapan. Yeah, pero although I yield to the congressmen na proponents po nito dahil kasi nilinaw niya na ang mga barangay ay frontliners. Yes, it is. Lahat daw po ay nagkakascade ng Yes. mula national, local, and then sa mga barangay natin. Kaya nilinaw naman nila doon. Pero kasi may mga barangays kasi dito, lalo na sa mga malalaki, sa mga HUC, mga highly urbanized cities, halos yung pondo natin is the same sa mga municipalities. Yun yung mga issues na hindi naman nila natukoy eh. Tama yung sinasabi ni Cap Dondon kanina na hindi rin talaga batayan yung pagdating sa fundings. Kasi yung fundings kasi pwedeng pareho tayo ng ibang probinsya na may mga municipalities na mas malaki pa nga dito sa NCR ang budget eh. Totoo naman. So, pero nagkukulang pa rin. Kahit din naman ang mga syudad, ang mga lungsod, nagkukulang pa rin. So, bakit yung issue natin is laging tungkol dun sa kaperahan?
na kaya hindi pa nagagawa ng mga barangays lahat kasi nga sobrang iksi lang ng termino nila, tapos ang liit ng budget. Pero hindi natin naiisip na gano'n din naman ang mga issues ng mga locals eh. Correct. Diba? Correct. Kaya nga, president itong, well, actually, president na, pag barangays, pinopospone at ginagawang pain. Political pain, ika nga. Kumbaga, test the waters muna tayo dito. Sa barangay. Hindi lang yun. May mga comments nga akong nababasa na hindi, tutuloy yan kasi merong plano sa 2028. Kaya pangako yan ni ganito, ni ganyan, para at least iboto sila pagdating ng kakandidato. Kumbaga, it's already being politicized. Nagke-create na yung mga isip natin ng dahilan kung bakit nila ginagawa itong... Pumapangit tuloy yung dahilan, yung tunay na dahilan kung bakit gusto ng term setting. Hindi sana maganda yung intention, napapamasama. Yes. At ito po, hindi po tayo lamang po yung nagsasabi po nito dahil this was also brought up nga rin po yung point na yan, na napopoliticize nga po ang ating mga barangay officials doon po mismo sa second reading po ng House Bill po na ito. And mga kabarangay, lastly, it seems like yung Supreme Court po or sa Supreme Court na po nakadepende yung panukala po ng term setting para sa mga barangay officials. At mukhang parang deja vu po yung nangyayari. Tingin niyo po ba this will come to pass sa Supreme Court kung sakali itong maging batas po? Ako muna. Yes, Kap. I don't want to speculate. Una-una, hindi naman po ako abogado. Pero kung ang pag-uusapan ay track record ng kung sino man yung magpipetisyon na magkaroon ng TRO o magkaroon ng whatever, kung anong balak nila sa Supreme Court, yun ang magiging basihan kung sino yung taong yun. Hindi natin pwedeng ismulin kahit sino, kahit si Attorney Makalintal yan o kahit sino pang abogado. Much more, baka dumami pa yung magpipetisyon. So may kanya-kanyang version ng petition yun. Tapos, ang magiging dasal na lang ng mga gustong magkaroon ng postponement at humaba yung termino ay sana wag actionan muna kaagad ng Supreme Court. Yes. Yan ang pinaka pero definitely yan sa Supreme Court. Triggered eh. Actually, yun nga, nakakatuwa to eh. Itong usapin na to, ito yung never-ending conversation. Yeah. Kasi sa totoo lang ngayon, pinag-uusapan natin kung maaaprubahan, halos isang taon in the making eh. 'Di ba? Tapos nasubaybayan natin, and eto, malapit na po mga kabarangay. Kasi before they adjourn, they have to see to it na tapos na. Magiging bill na siya. At ngayon naman mga kabarangay, may episode pa rin po tayong mga abangan dahil pag-uusapan naman po natin ano naman ang kilos pagdating sa Supreme Court. Kasi may time pa. Medyo mahaba yung time na yan na CAP and SK May na. Unang-una, pag pinasa mo na yan, definitely hindi titigil yung isa. Kasi may pinanghahawakan ako eh. Ito nga yung ruling ninyo, finality. 'Di ba? Finality from the Supreme Court na dapat wala nang extension or postponement na mangyayari. But then again, it's not extension or postponement. We are talking about term setting. So ngayon, pagdedebatehan na naman po yan. At tama po sinabi ni Kap Dondon na hihintayin natin ngayon kung kailan bibigyan ng pansin at ng aksyon ng Supreme Court ito. So yun naman yung mga aantabayanan po natin. Opo. Alam naman po natin, ito pong topic po na to, napaka-polarizing po talaga, napakadami pong sides na kailangan po i-consider. Nandiyan po ang ating mga lawmakers, nandiyan po ang ating mga barangay officials, and then most importantly, I think, yung ating po mga constituents. Kaya mga kabarangay, kung ano man po yung mangyayari, ay lagi po nating aantabayanan yan, yung mga kaganapan po sa mga susunod na araw, susunod na mga linggo at buwan. Nakakaasa po kayo na dito po sa Barangay Tayo ay magbibigay po kami ng updates, news stories at mga leksyon po para sa barangay at higit po sa lahat para sa pagpapaganda po ng serbisyong barangay. Kaya maraming salamat, Kap. Maraming salamat, Kap. So, alam ko po medyo nahirapan po tayo sa episode na ito. Actually, gusto kong bago ka talagang mag-exit o extra,
baka pwede mag-request sa mga Opo. tao na manonood nito o sa YouTube o sa kung saan man. We are not pro or against. We're just Stating facts. stating facts. Tapos sinasabi na, hindi lang facts, yung mga posibleng mangyari. Okay? Doon sa mga, Analysis po. tama yung word, analysis. Nagsasabi lang kami sa inyo. Again, kami ay mensahero lamang. Pangalawa, yung lagi niyong iisipin, kayo yung incumbent o yung mga tao na manonood na hindi naman nakaposisyon, lagi niyong iisipin, may pinaguhugutan kasi yung tao. Halimbawa, kung ang isang barangay council ay hindi naman talaga nagtatrabaho, talagang hindi niya maaalis na magkomento na gusto namin 2025 na. Okay. Wag nating alisin sa kanila yon o alisin natin sa kanila yon na kung gusto na lang talagang tumakbo 'di ba? At doon naman sa mga nagsiservisyo namang totoo, talagang kahit ako, gusto ko yung, sabi ko nga sa inyo, I don't wanna be a hypocrite. Mapopostpone, well and good. Kung hindi mapopostpone, okay lang. Handa po ako. Handa po kaming sa council namin. Handa po kami sa isang serbisyong higit pa sa inyong inaasahan. Handa po kami sa gusto naming maging proactive hanggang kahit 2025 yan o 2027 o 2029. Basta handa tayo. Because this is a choice. Hindi to pinilit ka na ikaw ay maging kapitan o ikaw ay maging kagawad. May choice ka eh. Di ba? Yun lang. Tapos last, ano kaya? Magpa-poll po tayo. Yan. Ikaw nga magsabi, SK Mike? Ayan po mga kabarangay, dahil syempre kami po ay interesado din pong malaman po kung ano po yung inyong opinion at komento tungkol po sa ito pong pinag-uusapan natin na term setting at ngayon po, pati po yung magiging decision po ng Supreme Court if it goes to the Supreme Court. Kailangan lamang po natin ang inyo pong cooperation kung kayo po ay pabor o hindi sa proposals po na ito. You can comment naman po sa ating Facebook page, sa ating YouTube, para meron lamang po tayong gauge kung ano po yung talagang boses po ng ating mga televiewers tungkol po dito sa usapin po. Tsaka dagdag na rin natin yung TikTok natin, Yes, SK Mike. opo. I think mas madali kasing maglagay doon ng pang-poll. Opo. If it's a yes or a no. And even if you have any questions, mga kabarangay, actually, isa nga po yan sa pinag-uusapan natin, we will try to answer them po sa kung ano man po yung platforms na meron po tayo, which is ngayon po, we have our Facebook page, our YouTube page, and of course, yung TikTok po. Lahat po yan ay sa Barangay Tayo. Ayan po, maraming salamat po mga kabarangay at sa inyo pong pagtutok na naman sa isang na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ni Cags Marie Formentera Ferrer at ng ating Cap Don Francisco. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.